Magandang umaga mga ka-tortoise. Maulan ngayon kaya medyo tumila na naman ngayong oras. So, sinasamantala na namin ni Ugway yung paglabas-labas. So, ito yung ating tortoise. So, sinusok natin tsaka binabas para dumumi. So, papakita ko sa inyo. So, mga ka-tortoise, narito ngayon si Ugway. Kung mapapansin nyo, pasintabi sa mga kumakain na dumumi na siya. So, talagang maganda sa kanila yung soaking tsaka basking. So, although, kumbaga, mahina ang sikat ng araw ngayon, o halos wala. Kaya, UV light ang gagamitin natin sa kanya para lang, kumbaga, hindi pa rin siya magkulang sa sikat ng araw. So, haya lang muna natin siya dito for 15 minutes para lang, kumbaga, makadumi muna siya. Kaya labas niya yung makadumi sa katawan niya. Tapos pagkatapos nun, tsaka natin siya titimbangin para makuha natin yung kanyang roll-it na bigat. So, samahan niyo ako. So mga ka-tortoise, habang nagsosok si Ugway, mangunguha na tayo ng kanyang pagkain. So, uunahin na natin itong puno ng mulberry dito sa likod ko. Yun. Kung makikita nyo, medyo madami na naman dahon, kaya pangunguha natin ng mga dahon yan para lang may makain yung ating tortoise. So, kukuha lang tayo ng mga magugulang na dahon, gaya nito. Yan, yung mga gantong dahon, mga magugulang lang, yung mga green na green, yun yung kukunin natin. Para ito namang mulberry natin, hindi naman magtampo kasi makikita nyo yan, may mga bulaklak na, may namumunga na rin to, kaya sayang naman kung magtatampo sa atin. So, samahan niyo ako. So, yun mga ka-tortoise, nakakuha na tayo ng mga pagkain. Yan, yung dahon ng mulberry, ng dahon ng kamuting bagig, tsaka bulaklak ng kalabasa. So, mukhang tapos na rin si Ugway na dumumi, kaya lilinisin na natin siya para matimbang na natin bago natin pakainin. Samahan niyo ako. So, mga ka-tortoise, si Ugway, kung makikita nyo, ang dumi na nung kanyang tubig. So, pasintabi sa mga kumakain dyan. Lilinisin natin si Ugway ngayon para, kumbaga, makuha na natin yung kanyang bigat. So, nung nakaraan ay malaki-laki ang kanyang binigat, nasa 160 grams. Kaya titignan natin ngayon kung gaano kalaki yung binigat na ngayon. So, samahan niyo ako. So, mga ka-tortoise, nandito na ulit tayo sa loob ng bahay. So, titimbangin muna natin si Ugway kasi nalinis na naman natin. Pupunasan lang natin kasi basa-basa. Sasama kasi yun sa bigat. So, gagamit ulit tayo ng ating itong timbangan natin. Nakaraniwang ginagamit. So, ikukumpara natin yung bigat niya doon sa last week na timbangan natin. So, check ko lang yung bigat niya nung isang linggo para, kumbaga, makumpara natin sa magiging bigat niya ngayon. Samahan niyo ako. So, mga ka-tortoise, ito yung ating timbangan ngayon. So, napunasan na rin natin si Ugway. So, ito na si Ugway ngayon. So, nung nakaraan, ang kanyang bigat ay 265 grams. So, 2,265 grams. So, susubukan natin ngayon kung ganong kabigat na siya ngayon. So, makikita niyo, nakasiro tayo. So, titimbang na natin si Ugway ngayon. So, ngayon ay 2,290. So, halos ng mga nasa 25 grams lang ang binigat niya ngayon. So, talagang hindi consistent yung paglaki nila linggo-linggo. So, pero at least lumaki pa rin kahit konti lang yung binigat. So, nung nakaraan na 2,265, 2,290 ngayon. So, re-record lang natin yun. So, ngayon mga ka-tortoise, natimbang na natin si Ugway. So, tanongin si Ugway. Titimbang naman natin, susukatin naman natin ngayon yung kanyang haba. So, ang pagsukat mula dito sa tuktok na ito hanggang dito sa tip ng kanyang dito. Ito dito.
So, susukatin lang natin yung habang yan para makita natin yung kanyang inilaki. So, nung huli ko siyang sinukat, siguro mga 3 to 4 months na yun, ay 7 inches siya. So, palagay ko, wala naman halos masyado ang pagbabago. Pero susukatin na rin natin for the record lang. So, malaki na pala ang nilaki din niya. So, nung huli kong sinukat ay 7 inches lang. So, ngayon, kung makikita nyo, medyo mahirap lang. Baka kasi mabitawan ko. So, iibahin ko lang ng posisyon para kumbaga mas makita nyo yung sukat ng kanyang shell. So, may tumatahol na aso. So, samahan nyo ako. So, ito mga ka-tortoise, Ugwe. So, para masukat natin yung kanyang inilaki, kailangan natin siyang ibaligtad. So, kapag naman mabilis lang yung pagsusukat natin, hindi naman ganun kasama sa tortoise natin na ibaliktad. So, nung nakaraan na sinukat ko siya ay 7 inches. So, ngayon ay mula doon sa tip hanggang doon sa tip din ang kanyang shell sa likod. So, kung makikita nyo sa sukat natin ay 9 inches na pala siya ngayon. So, nung nakaraan hanggang dito lang siya, 7 inches. 9 inches na pala siya ngayon. So, 2 inches na yung nilaki ng kanyang carapace. Kaya pala halos hindi na siya magkasya dito sa kanyang pinaglalagyan. So, kailangan na ulit natin palitan ito lalagyan. So, yun mga ka-tortoise, nasukat na natin yung length ng carapace niya ni Ugwe. Yan, makikita nyo. Ang laki na ng nilaki nga pala niya. Siguro, hindi ko lang napapansin kasi lagi ko siyang nakikita. So, akala ko wala siyang masyadong nilaki. Kumbaga, bumibigat lang siya. Tumataas lang itong likod niya. So, yun pala, humaba na rin ang kanyang body. Kaya pala halos panaktuhan na siya dito sa ating pinaglalagyan. So, kailangan na ulit natin palitan itong lalagyan niya para, kumbaga, maluwan siyang kumilos. So, talagang sa gantong edad, ang tortoise natin mabilis na lumaki. So, yan. Hindi ko alam kung lalaki o babae ba ito. Pero, titignan na lang natin. So, yun. Pakakainin natin siya ngayon para, kumbaga, makapaglakad-lakad na rin siya dito sa loob ng ating bahay. So, samahan niyo ako. So, mga ka-tortoise, ito na ngayon si Ugwe. Yan. Nilayo ko sa Jasa dun sa kanyang pagkain para makita natin siyang lumalapit. So, tignan natin. Sigurado naman nakakainin niya kasi paborito niya yung mga dahon na yan. Lalong-lalo na yung bulaklak ng kalabasa. Ayun, kinain na niya. Yung dahon ng mulberry. So, paborito niya kasi yan, kaya talagang di niya palalampasin yan. Yan. Lalo na itong bulaklak ng kalabasa. So, yun. Binabanata na niya. So, yun. Nakakuha naman tayo ng 3 kalabasa, bulaklak ng kalabasa, kaya sapat na yun para sa kanya. So yun mga ka-tortoise, nagawa na natin yung daily routine ni Ugwe kasi napatsyempo tayo na tumila na ang ulan. So baka kasi mamaya lumakas pa, kaya minabuti kong i-soak na agad siya para kumbaga hindi na kami abutin ng ulan sa labas. So ngayon, na-soak na naman natin, tapos nalinis na rin natin. Ngayon kumakain na siya, pagkatapos nun maglalakad na siya sa loob ng bahay. So yun lamang muna ngayon mga ka-tortoise. Sa susunod siguro, titingin tayo ng kanyang pwedeng maging bagong bahay. Kasi medyo maliit na yung kanyang pinaglalagyan. Kaya kailangan na natin bumili ng bago. So yun lamang muna sa kayo. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.